Maayong hapon. Before ta magampo sa atong mga prayer request, maminaw sa tag mensahe. This is prayer number 6. Prayer, message about prayer. Number 6 na ni nato nga paghisgot about prayer. Open your Bible to the book of 2 Chronicles. 2 Chronicles chapter 32 verse number 20. Stand with me, 2 Chronicles chapter 32 verse number 20. Dungano na to sa pagbasa, verse 20. Together, go. And for this cause, Hezekiah the king and the prophet Isaiah the son of Amos prayed and cried to heaven. Nindot kay paminaw, no? Pag makakita ka sa Bible, naay nag-ampo. O ngano nag-ampo mani si King Hezekiah and Isaiah, mo na ito isgutan karon. And let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for giving us time to listen to your message. Before we begin our prayers, sa mga prayer requests, Lord, I pray that you prepare our hearts. Ani nga mensahe, tuguti, Lord, nga mawali imong pulong, subala sa imong kabubuton. And I pray, dear God, that you will be honored and be glorified sa among panagpundok karon. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Hezekiah's prayer. That is the title of our message this afternoon. Hezekiah's prayer. So nganong nagampo man si King Hezekiah unya og si Prophet Isaiah aning panahona. So atong hisgutan mga kaigsunan, tulo ka points para masabtan nato ang mga panghitabo aning panahon ni King Hezekiah sa iyang pag-reign. And knowing that King Hezekiah reigned in the age of 25 years old. 25 anyos ni reign siya. Unya, we understand mga kaigsunan, we can see in the Bible that King Hezekiah reigned uprightly. Nagsunod siya sa Ginoo. Mahimo namang upright ang usa ka hari kung musunod sa Ginoo. And so are we. Mahimo lang upright ang atong kinabuhi kung nagsunod ta sa pulong sa Ginoo. Once nga mo mulihis na gani ka sa kabubuton sa Ginoo, you cannot live your life uprightly. Ug nasabtan sa nato sa Bible ang pamaagi sa Ginoo nga ang katong nanginabuhi uprightly, meaning nagsunod sa pulong sa Ginoo, mao'y gipang bless sa Ginoo. Di ka siya mo panalangin anang wala nagsunod. Nasabtan na to. So, you may decide, mga kaigsunan sa imong kinabuhi as a Christian, kisa may mong sundon. Musunod ba ka sa Ginoo o musunod ba ka nimo? Nga wala nagsunod sa Ginoo. So mo na siya. Now, King Hezekiah, he followed the Lord sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan. And there are three things that we are going to talk about to understand aning point sa kinabuhi ni King Hezekiah. Number 1, the enemy. The enemy. Ngano nag-ampo si King Hezekiah? Because there was an enemy. Ang enemy, giginganlan mga kaigsunan og Sennacherib. Ano ito basahon mga kaigsunan? 2 Chronicles 32, 17 to 19. Pwede ninyo basahon later sa verse 9 to verse number 16. Pero mutaas naman ta, ari na ito idiritso mga kaigsunan sa 17 to 19. The Bible says, and he wrote also letters to rail on the Lord God of Israel and to speak against him, saying, as the gods of the nations of other lands have not delivered their people out of mine hand, so shall not the God of Hezekiah deliver his people out of mine hand. Kahambugiro aning halia. Iya mang ipariha ang Ginoo ni Hezekiah nga mao'y atong Ginoo mga kaigsunan. Iya mang ipariha sa mga Dios-Dios. Mga Ginoo nila nga kanang small g, nga according to what the Bible says, small g hinimo sa kamot. Iya mang ipariha ang Ginoo ni Hezekiah nga capital G. Si Sennacherib wa gyud ni ka G. Verse 18. Then they cried with a loud voice in the Jews' speech unto the people of Jerusalem that were on the wall to affright them and to trouble them that they might take the city. Maunay strategy sa kaaway.
hadlukon ka ba, gulat-gulaton ka. O kuwan pa na, gisaywar sila. Nga, ipauna ang istorya ba, nga patay mo tanan. O paunang istorya, wa pagani nahitabo, patay na. Muna usay kita sa atong kinabuhi ba, wa pagani na to gitry, wala pag gani na to gibuhat, o kung sa'y gisulti sa Ginoo, nag-una na ang kahadlok. Unya, naigo na ka sa udyong sayawa nga gitawag og fear. Mo man na ang ilang plano to affright, kanang hadlokon ka, para mahadlok ka mga kaigsunan. And not only that, to trouble them. Kay once na ma-troubled na ta, unsa pa may tarong nga unahuna nga atong ma-develop sa atong kinabuhi. So mano, unsa may gamiton sa atong kinabuhi kanon? Unsa may gamiton sa yawa to affright us, to feel us afraid. Unsa may iyang gamiton? Oh, unsa may asa makadapit weak? Asa makadapit dali ra mauyog? Mao nay gamiton sa yawa. Amen? Unya sa diyang ma-troubled na ka. Unsa pa may desisyon mahimo nimo nga nindot para sa unahan nga troubled man ka. O I try to talk to a person nga troubled kayo yang una-una. Naba mo nindot maistoryahan. Di ba? Nakanindot mga kaigsunan, if you are following God, do ang palibot nimo troubled, but you are secured in the hand of God peacefully. Mura ka nagsakay mga kaigsunan sa barko nga mao si Kristo in a troubled water. Lupig ng bridge over troubled water, pwede man maanod ang bridge. Pag grabe na jud kayo ang water, troubled na kayo. Di ba? Daghan na kayong bridge, giguba ang troubled water. But we are in the ship of God. We are in the Lord's hand. Amen. Over on top of the troubled water, mga igsoon, we are safe in the hand of the Lord. Muna nakalindot, pero di ay hari mga kaigsunan sama sa mga tao karon nga gamiton sa yawa in order nga matroubled ka, di nakakapangalagad sa Ginoo, gihagit ang mga katawan sa Ginoo, gihadlok ang mga katawan sa Ginoo. Gitroubled sila. Unsay rason? That they might take the city. Mo na nga ang may tabo, daghan na kay mga Kristohanon karon nabira sa yawa tungod kay nagpa-troubled man. Tungod kay nagpahadlok man. So kay nadaman sila sa yawa sa strategy, mo man ni hantod karon strategy sa yawa the same. Mo nagingon ba wa na new tricks ang yawa? Mga igsoon, wa siya bag-o nga pamaagi to deceive the people of God. The same ragyapon, balik-balikon na niya, mga kaigsunan. And, amazingly, sa iyang side, na in fairness of him, makadaog man siya over the believers. But this time, mga kaigsunan, nga atong kopyahon kung unsay gibuhat ni Hezekiah o Isaiah, nga nung wa kadut, mga kaigsunan, ang pamaagi sa hari nga gilangkuban sa yawa, wala man napildi nila si Hezekiah. In verse number 19, and they spake against the God of Jerusalem as against the gods of the people of the earth, which were the work of the hands of men. Tanawa, gikuridas lang ni Sinakirib mga kaigsunan ang Ginoo nilang Hezekiah sama sa mga Ginoo nga hinimos kamot. They spake against the God of Jerusalem. Sama sa pag-istorya po nila against the God nga gihimo lang sa kamot. Unsa na ka degrading mga igsoon nga gibuhat. Ang tanawa ng mga tao nato kana sa palibot nato nga gamiton sa yawa. Di ba ipakagamay lang nila ang Ginoo nga atong gilagaran? Ipakagamay lang. Muna, uy, ngano, marabang ang pagsimba nga, uy, ayaw na sa magsimba, murag ipakamay ba? Murabag ka ng dili bitaw, importante ang Ginoo sa imong kinabuhi. Muna ila, sige, isulti nimo. Unya kay, magpadaka, muna mabira ka, muna ang Ginoo pod masakitan sa imong kinabuhi. Where can you find victory if you did not choose God in your life? So muna, sa panahon ni Hezekiah, mga kaigsunan,
Wala gid sila. Naay enemy, pero wala sila nagpahadlok, wala sila nagpa-trouble, mga kaigsuonan. Unsa may gibuhat nila? Sa sa point number 2 nato, mga igsoon, makita nato unsa may gipalig-on ni King Hezekiah. The faith. Naay enemy, but Hezekiah has enough faith sa iyang Ginoo. Muna in 2 Chronicles chapter 32 verse number 20. Ang atong ibasa kaganina, mga kaigsunan, basahan ko balik. And for this cause, na may kaaway, and for this cause, Hezekiah the king and the prophet Isaiah the son of Amos prayed and cried to heaven. Kung naay mo trouble nimo, kung naay mangaway nimo, ayog baus, ayog tubag, ayog sukol, kung dili ang imong buhaton, you cry unto the Lord. Kay mao na imong hope, mao na imong remedy. He is the only one that can make things good for you. Dili kita. Mana usa ni ka sekreto nato nga mga believers, awayon ganita, di ba, to trouble us mana. Samok-samokon ganita, di ba, para man ta hadlokon ana. Well, unsay buhaton nato? For this cause I will pray. Amen. I-check gyud nimo imong faith. Because when faith disappears sa imong kinabuhi, ang mahitabo ana, you will be angry or you will be afraid. Mo na mahitabo nimo. But if your faith is very strong, ang pagtuon mo sa Ginoo, you will stay calm and pray. Amen. Mag-ampo ra gyud ka. Magpabilin kang kalmado. Unya mag-ampo ka. Then unsa man mahitabo, then the Lord will be with you. Pagkaninduta, mga kaigsunan. Basahan na to 2 Kings. Atong reference diri, mga kaigsunan, 2 Kings chapter 19 and verse number 14 to 19. The Bible says, and Hezekiah received the letter of the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up into the house of the Lord and spread it before the Lord. Tanawa sa iyang gibuhat. Ang letter nga gipadaan ni Sennacherib, mga kaigsunan, iyahang gi-spread dito sa Ginoo. Lord, tanawa Lord. Ang mensahe ni Sennacherib sa kuha. And Hezekiah prayed before the Lord and said, O Lord God of Israel, which dwellest between the cherubims, thou art the God, even thou alone. All of the kingdoms of the earth, thou hast made heaven and earth. Lord, bow down thine ear and hear, open, Lord, thine eyes and see, and hear the words of Sennacherib, which hath set him to reproach the living God. Tanawag unsay gibuhat ni King Hezekiah, kopyahon nato, mga kaigsunan. When someone tell us bad words or send us letter messages, don't tell it to others, but tell it to God. Lord, tanawa Lord. Amen. Tanawa Lord, oh. Di makasumbong ka dayon. Lord, tanawan ni iyang gisulti na ko, Lord, perti man ni sakita. Mga kaigsunan, mo na gibuhat ni King Hezekiah. Gispread out niya. Unya rin siya nga, paminawa, Lord, paminawa. In verse number 17, of a truth, Lord, the king of Assyria have destroyed the nation and their lands, and have cast their gods into the fire, for they were no gods, but the work of men's hands, wood and stone, therefore they have destroyed them. Now therefore, O Lord, our God, I beseech thee, save thou us out of his hand, that all the kings and all the kingdoms of the earth may know that thou art the Lord God, even thou only. Tanawa. Ingon si King Hezekiah, katong mga Ginoo nga giguba, di man to Ginoo, mga bato o mga kahoy to ang giguba nila. Wa sila nakaguba og Ginoo. Pero sa gisulti niya sa Ginoo, Lord, ikaw tinuod nga Dios. Amen. Ug ikaw lamang ang Dios. Amen. Ipakita nila. Naatay kadaganan. Amen. Just check your faith, mga kaigsunan. Wala sa ato pag-ampo karon,
atong isusi ang atong pagtuo sa atong istoryahan karon. Kung naa ba kay pagtuo sa imuhang hatdan sa imong mga pag-ampo. We are going to spread to God our request after sa message. But if your faith is not that big, mga igsoon, to hear or to let God hear your prayers, unsay may tabo? Walay may tabo. Pero tungod kay ang pagtuo ni King Hezekiah o Isaiah, mga kaigsunan, when they prayed to God, ang ilang pagtuo nakapaabot yun sa ilang pagampo ngadto sa trono sa Ginoo. Tanaw ko sa sunod, mga kaigsunan, and point number 3 is the victory. Amen. Yes, there was an enemy, but the good thing is there was faith also sa kasing-kasing ni King Hezekiah, and because of that faith, mga kaigsunan, the victory is there. The victory. Balik ta 2 Chronicles chapter 32. And in verse number 21 to 23, the Bible says, and the Lord sent an angel. Amen. And the Lord sent an angel, which cut off all the mighty men of valor, and the leaders and captains in the camp of the king of Assyria. So he returned with shame of face to his own land. And when he was come into the house of his God, they that came forth of his own bowels slew him there with the sword. Tanawa, usay nahitabo. Piting uwawa niya. So iya mismo mga katawhan, mo patay niya. Away ang Ginoo. Mo na kung na'y mangaway nimo, na'y mangaway nato sa imong pagpangalagad sa Ginoo, spread it out to God. Mag-unay ra na sila. Dili kinahanglan ikaw maoy mupuo sa imong kaaway. God has His own way, mga igsoon, to spare you, not to do bad against your enemies. Magkagubot ra na sila. Magaway-away ra na sila. Ikaw, secured ka diha sa kamot sa Ginoo. Praise the Lord. Not only that, when you pray to God, when you have faith in God, mga kaigsunan, dili lang kay i-rescue ka sa Ginoo, dili lang kay God will send angels to fight for you, mga kaigsunan. Tanaw sa paybuhaton sa Ginoo sa 22 and 23. Thus the Lord saved Hezekiah and the inhabitants of Jerusalem from the hand of Sennacherib, the king of Assyria, and from the hand of all other, and guided them on every side. So dili lamang kay na-save sa Ginoo si King Hezekiah ug ang iyang mga katawhan ug ang iyang kayamanan, mga kaigsunan, dili lang kay gi-save sa Ginoo. Verse 23. And many brought gifts unto the Lord to Jerusalem, and presents to Hezekiah, king of Judah, so that he was magnified in the sight of all nations from thenceforth. Pagkaninduta. Onis King Hezekiah, wa man nangaway. So mga tao humok kay ilang kasing-kasing kang King Hezekiah. Favor. Blessing, mga igsoon, kundi ta mangaway. Nasabtan na to. Pero ikaw na mangaway kay og sa Tagalog pa inilagay mo ng batas sa iyong mga kamay. Mao na, mga kaigsunan. If your heart is upon God, bisag unsa pa na diha mo duol nimo nga samukon ka, just keep your faith in the Lord and stick to that faith. Let your faith increase. Pray to God. When you pray with faith, mga kaigsunan, the Lord will take action. And not only that, because God is pleased and He is magnified in your life, He will bless you. Even sa mga butang nga wa nimo gipangayo sa Ginoo, iyan ay provide because He knows that you need it. He knows that you need it. Amen? The Lord knows how to bless His own people. But
Are we the people of God who believes in Him? Because not all God's people are blessed. Some are cursed. Amen? So let's make sure that our faith in God is real. Real yun ba? Buhi yun siya mga kaigsunan. Amen? So atong i-review mga igsoon, ang atong gisgutan karon. Hezekiah's prayer. Unsa may atong gisgutan, unsay atong na-learn mga kaigsunan, nga ma-reflect pod nato sa itong kinabuhi. Unsay naa una? The enemy. So the enemy, what is the mission of the enemy sa atong kinabuhi? To trouble us. To affright us. So pag naa na nimo, na-feel na nimo, matuman ang ilang tinguha to capture you. Makuha na ka. Unsay sunod natong gisgutan og atong sundon nato mga kaigsunan? The faith. The faith. The enemy will be defeated with the faith that we have. Amen. Pag grabe pagtuo, grabing aksyon. So ang aksyon nga gibuhat na nilang Hezekiah sa ilang pagtuo, pagampo. Nagampo sila. Sa ilang pagampo, mga kaigsunan, unsay nahitabo? The victory. Woo! Praise the Lord. Now, can Hezekiah give victory to his own people? Without God? I doubt. No, mga kaigsunan. Because the king of Assyria is very strong. Daghan na sila gi-conquer nga mga countries. Daghan na sila gipangguba. Daghan na sila nakuha, mga kaigsunan. Mao proud kay sila. Igsoon? So, sa nahitabo, because of that faith of Hezekiah, the Lord send the angels. Amen. And do you believe, mga kaigsunan, that until now, the angel is still at work for God's children? Na, igsoon. Na mag-drive kag motor, Lord, pakuyogi, bayantag kong angels. Dagan na tabo sa una kay mo to sa una nga motor-motor ko before na disgrasya, nakatuog na ko anang bridge, nagdagan. Init kay ba? Nakatuog bitaw ko. Pero pamato na sa kog balik. Uy. Because I have angels. Katong nadusmo mi. Kung wa pa to angels mga kaigsunan, patay na mi ato kay ang nadasmagan taga didto gyud. Unya ang kanang mga standby amigo niya. Yatak-yatakan mi, bunalan mi kahoy. Ya buka magin ay balay dito sa tugkaran, giulang, gipasud silang balay. Yung manood pa gyud sila. Hindi naman sila kasud kay na may misud sa bay. Wala na. Kung akong gi-check akong tiil, kung malihok man, wa ni na balik. Will that happen? Di ba? Angel in disguise. Kaya man nila God. Nga ang matubang ba? Kay lisod man kayo nga, wa mailihis mga tao niya na angel niya, yan ka. So in a form of people that they knew, that may happen. Anak kanindot atong angel. They are powerful. Unya, ministering angel sila. Nay victory. But faith is very important, mga igsoon. Amen? So are you blessed with that message of God? Amen. So that's why Hezekiah prayed. And that's why we also should pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for giving us, dear God, a message that we need. I pray that you bless our hearts, O Lord, this afternoon. That when we pray, O God, ang among pagtuo, insakto. Nga naagid mi hugot kayo nga pagtuo diya kanimo, Lord. And I pray, dear God, that you will unite our faith once again as we pray together.
sa mga request nga among gigather kaganina. And thank you so much for the Holy Spirit in us, Lord God, nga mo'y mutabang namo sa among mga pagampo. Thank you so much for this place nga makasimba mi nga hamugaway ra o ga bisan naiuwan safe ra mi. Thank you kay Lord, and continue to bless this place and continue to use them and empower each and every one, oh God, this afternoon, Lord, as we pray together. Thank you, Lord, for your glory we pray. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Right.